Wala talaga akong pasok ngayon eh. Kaya lang nag-message si boss na kung pwede daw akong tumulong. Kasi yearly, nagpapalit kami doon ng mga hose doon sa sa Rotary, sa aming milking. So, once a year lang naman yung ginagawa. Eh, mahirap din kapag kokonti lang yung magpapalit yun. Buti, di na naulan. Lakas ng ulan kanina eh. Kunin lang natin yung sombrero ko. Kasi baka umulan eh. Mahirap nang wala tayong sombrero. Kunin natin. Sombrero tayo. Ay. Ang pasok ko pa ay mamayang hapon. Eh kaya lang nag-message si boss kung pwede daw akong makitulong doon. Actually wala tong bayad. Wala talaga tong bayad. Kumbaga, awon ko, sabi nila magpapakain daw si boss ng manok eh. So, tutulong tayo doon. Para naman mapabilis sila. Nga pala, gusto ko lang sana kayong i-update kasi may mga nababasa pa rin akong comment doon sa ginawa kong video. I think magto 2 years na, 2 years ago. May mga nagtatanong kung okay daw ba na i-grab nila yung mga seasonal jobs, especially doon sa mga nasa Taiwan. Kasi may mga kababayan tayo doon na ino-operan pa din ng mga seasonal jobs. Actually, before ako nakapunta rito, may mga offer sa Taiwan na mga agencies na mga 6 months, 8 months, then makakarating na dito sa Canada, seasonal jobs. Ang placement nila is nasa 100, 150. So dati nasasabi ko pa na okay lang po yan. Then pagdating nyo dito, bago matapos yung inyong seasonal na trabaho, maghanap kayo ng ibang lamiya. So in-update ko lang po kayo kasi nga baka may nakakapanood pa rin nung luma nating video. Iniisip nila okay pa rin yung seasonal jobs. So that was before. Pero ngayon po kasi mahirap na. Ang hirap po makahanap ngayon ng LMIA. So kapag dating nyo dito, tapos ilang buwan lang yung kontrata ninyo, tapos pagdating dito hindi pa kayo nakaipon kasi gasino lang ang sasahurin nyo sa ilang buwan na pagtatrabaho, tapos maghahanap pa kayo ng LMIA ulit. Pahirapan na po ngayon. Ang dami ko nababasa mga post dito na nahihirapan silang maghanap ng LMIA, nahihirapan silang maghanap ng trabaho. Yung iba lumilipat pa ng ibang province. So talagang pahirapan po ngayon dahil nagkakahigpitan sa dami ng changes sa policy. So balikan ko na lang kayo guys, gawa ng Nandiyan na sila boss. Ayan yung mga sasakyan nila nakaparada. Tutulong muna tayo dito kasi magpapalit sila ng hose ngayon para mas mapadali. So ito yung mga pinalitan namin ng hose. Ito. Yan, pinalitan namin to ng hose. Tapos itong mga maliliit na yan, putol-putol na yan. Yung mga pinalitan namin. Yearly lang naman nagpapalit nito. Once a year lang. Kasi ito, lumulutong to kasi may pumapasok ditong betadine na after ng milking, lumulutong, tumitigas. Kaya yan, pinalitan namin lahat yan, itong mga to. Yan. So okay na lahat. So okay na double check ko na lahat. Kasi pag hindi ko to double check mamaya, duty kami. Baka may problema. Kami din ang babalikan nito mamaya. So okay na. Ayun kung napansin nyo, nagwawash na siya. Ayan. Once a year lang naman kasi pinapalitan tong mga hose na to. So ngayon, January, first week, lahat kami tulong-tulong. Actually wala talaga akong pasok. Pinapunta lang ako ni boss dito para tumulong, para mas maaga matapos. Yung iba hindi pa umuwi kasi magpapakain daw ngayon si boss ng manok. Ha? Nag-uwi yung iba eh. 30 minutes pa daw? Yung kanina, yung sinabi si babae yun.
Well, yun nga, balik tayo doon sa usapan kanina. Dati kasi, may mga nagtatanong na yung mga applicant sa Taiwan, Sir, Perds, okay lang ba? I-grab namin yung 6 months na seasonal job. Sabi ko, magkano yung placement? 100,000 NT daw or New Taiwan dollar. So that would be, magkano ba palitan ngayon ng NT or New Taiwan dollar? 1.8, so 180,000 pesos for 6 months job. So may mga nag-message din sa akin na may mga nag-o-offer pa rin daw ng ganong klase ng trabaho para makarating dito sa Canada from Taiwan. Iba na po kasi ang sitwasyon ngayon, hindi kagaya dati nung may nagtanong sa akin, ang sagot ko sa kanila, it's up to you. And then pagdating nyo dito, dahil 6 months nga lang, i-secure nyo na kagad na makahanap kayo ng malilipatan ng panibagong LMIA. Kasi marami tayong kakilala before na dumarating dito na seasonal. Ang gagawin nila, paglapag pa lang nila dito, may mga kaibigan, kakilala sila dito. So magtatrabaho sila ng 6 months. Pero yung totoo, yung unang buwan, ikalawang buwan pa lang nila, naghahanap na kagad sila ng malilipatan na merong mag-o-offer ng LMIA. So nakaka-transfer sila. So from seasonal job na 6 months, nakakakuha sila ng 2 years na working permit. So nag-iba na, hindi na seasonal. So okay yun. Kaya nga lang po, ngayon po kasi, iba na po yung sitwasyon. Nagkahigpitan na nga po. Kalimitan do sa mga kakilala ko na na-approve yung LMIA is 1 year na lang yung contract na nakuha. And at the same time, yung mga kakilala ko na patapos na yung kanilang 2 years working permit, may planong mag-renew, same employer. Ang nangyari, nag-apply sila ng LMIA. Yung kanilang LMIA, inabot na ng 6 months, magsi 7 months na, wala pa ring update. So, inabot na rin sila ng expire ng kanilang working permit. Ang nangyari, nag-apply na sila ng restoration. So may restoration tayo kasi dito pag once na expire na yung working permit mo, may 90 days pa kayo na para mag-restoration ng inyong status. Kaso 1 month na lang yung natitira sa restoration nila. Nung lumabas yung result ng LMIA is refused pa. So medyo mahirap na po talaga. Hindi kagaya talaga dati. Kaya kung darating kayo dito at naka-seasonal job kayo, tapos wala naman kayong dadatnan dito na may kakilala kayong may sigurado kayong malilipatan kagad-agad, mahirap po talaga. Dahil sa nakikita ko po talaga dito, kaliwat kanan yung mga nahihirapang maghanap ng trabaho. At even mga PR na ang dami ko nakikita na nagpo-post dito sa iba't ibang group na naghahanap ng trabaho, PR na po ang status ko. Yang mga kagaya nitong mga nakikita kong ganitong post, mga PR na, wala daw silang makuha trabaho. Kung ano-ano na daw trabaho ang pinasahan nila, hindi naman daw sila mapili, kahit ano daw i-accept nila, pero wala pa rin daw po talaga. Kaya iba pa rin po kasi talaga dito yung may backer Yun po yung napansin ko dito. Kapag ikaw pupunta dito, puro pasa at walang magre-refer sa'yo, iba-iba pa rin kahit paano yung may kakilala ka na sasabihin sa'yo, punta ka dito, ipapasok kita dito, kakilala natin yung boss, kakilala natin yung yung mag-o-offer ng LMIA, yung may magre-recommenda sa'yo. Pero pag pupunta po kayo dito at puro tanong lang sa mga group tapos online, tsambahan po talaga, pahirapan. Kaya nga nagtataka ako doon sa mga iba't ibang vlogger dito, nakikita ko na everyday hiring ang mga ipinopost. Parang napakadali. May nakita nga akong isang vlogger na hindi naman dairy farm yung trabaho niya, pero napunta siya sa mga dairy farm, nagsiselfie siya, nagbibideo siya, at sinasabi niya, guys, applyan nyo na to, hiring, ganan. Sabi ko nga kung ganun kadali, sa dami ng mga pinuntahan ko dito, mga dairy farm, mga poultry farm, at iba't iba pang farm. Ang tanong ko po sa kanila, Brad, baka may nag-o-offer pa kayo ng LMIA. Alam nyo po, sagot nila sa akin, naku sir, dati nag-o-offer kami ng LMIA, pero mula nung ito nga nagkahigpitan, nag-stop na daw sila mag-offer ng LMIA. Meron dyan, may mga nakapasok pa na tourist, merong mga naghanap ng working permit, transfer sa kanila, nakakuha ng LMIA. Parang dito sa amin, before nag-o-offer ng LMIA, pero talagang pahirapan na po ngayon. Kaya nagtataka ako, sabi ko, saan kinukuha nitong mga vlogger na to, yung mga hiring? Kasi kung may mga hiring pala kayo, bakit hindi nyo muna ipasok yung mga kaibigan nyo? Yung mga kakilala ninyo, yung mga nasa Pilipinas, marami pala kayong hiring. Kasi sa totoo lang po, nung dumating po ako dito, ang dami po nagme-message sa akin mga kaibigan ko, kakilala ko, katrabaho ko dati, nagtatanong sila, baka may alam kang hiring, baka pwede mo kaming ipasok dyan. Kung marami po akong alam na hiring, di sana inuna ko na muna yung mga kaibigan ko, kakilala ko, dati kong katrabaho, sa dami nang nagme-message sa akin. Kaya imagine niyo na lang guys, yung mga post ng hiring, wala ba silang mga kakilala? Wala silang mga kaibigan? Wala silang mga kamag-anak? Bakit hindi yun ang unahin nilang ipasok? Nakahalata na sana kayo na yung mga yun is just a clickbait lang. Na kung totoo yung hiring nila, di sana yung mga na dito na sa loob ng Canada ay hindi nahihirapang maghanap ng trabaho. Na kung totoo yung mga hiring nila, di sana yung mga inside Canada na, di yun na sana yung in-applyan nila. At hindi yung parang, ang nangyayari kasi, yung mga interesadong makarating dito sa Canada, once na nakita, hiring pa Canada, yun na, follow, nood ng mga reels, ayun na.
So ang mangyayari, hindi nyo alam, pinapaasa lang kayo. Natapos yung kainan namin, hindi man lang nag-update si boss kung anong plano sa susunod na mga buwan. Baka bibiglain na lang kami na o baka 1 week na lang, 2 weeks. So maghahanap na kami ng ibang malilipatan. Kahapon nakita ko si si Lenin lumabas eh. Dala-dala yung work permit niya, nagpunta ng Chilliwack, naghahanap na ng malilipatan eh. Sabi niya sa akin, magtitingin-tingin daw siya ng lilipatan na trabaho eh. Baka daw may mga kakilala siyang kalahi nila, mga Mexican. Ako naman nagtatanong-tanong na rin, pero di ko muna iniisip masyado yung lilipatan. Ang iniisip ko ma-approve yung BOWP para makapag-try sa iba. So wala na rin pala ako ipapahinga. Po 45 minutes na lang, papasok na uli ako sa work. Babalik na rin uli ako sa farm. Kumain lang talaga kami doon, tapos konting kwentuhan. Hindi naman nag-announce si boss ng anong mga susunod na mangyayari sa mga susunod na buwan. Yung mga kasama ko, nagtitingin-tingin na rin ng malilipatan, kaya nga lang pahirapan nga talaga eh. Well, ako naman until now, inaantay ko pa rin yung result ng ating BOWP. Pa 6 months na nga yung buwan na to. So sabi nga ni Sir Max sa akin, antay-antayin mo lang, lalabas na yan. Kasi nga kung if ever talaga na mag-close na tong aming company, hindi namin kasi sigurado wala naman kasi sinasabi si boss kung kung may papalit ba na magma-manage nito, na i-absorb kami or what. Wala pang malinaw na sinasabi. Pero yung mga kasama ko nagtitingin-tingin na, yung iba naman plano na lang bumalik sa Mexico, and then ako naman kawa ng Diyos may mga nag-o-offer naman. Siguro sabi nga nila, Birds, if ever na mag-close yan, i-secure mo lang yung iyong status and pwede ka ditong may cleaning business, mga ganun. May mga nag-o-offer naman. Maraming salamat do sa mga kaibigan natin, yung mga subscriber natin na nagsasabi, Birds, pwede ka dito. May mga tinitingnan na akong mga offer nila na if ever daw lumabas yung open work permit natin, lumipat ako sa kanila. Meron din naman nag-o-offer na halimbawa kung wala pa akong matutuluyan. Kasi syempre pag hindi na kanila boss to at ito'y hindi na nila ikikip, malamang lilipat na rin kami ng bahay. So maghahanap na tayo ng malilipatan. So kapag hindi ko alam kung siguro sa Abbotsford pa rin, kung sa Chilliwack, kung sa Langley, kung sa Surrey, kung sa Maple Ridge, kung sa Burnaby, kung sa Coquitlam o sa sa Vancouver, kahit saan naman naman tayo, hindi naman tayo maselan sa ganyan, kahit saan naman tayo diyan lumipat. Willing ako mag-relocate. Yun nga lang talaga, hindi pa lumalabas yung resulta kung ano ba yung magiging decision dito kasi hanggang March pa nga daw. So kung ano't ano man, at lumabas yung ating open work permit, saka siguro ako magtitingin-tingin kung saan pwede tayong makalipat. So hanggang dito na lang guys, in-update ko lang kayo kasi nga may mga nagko-comment pa rin sa akin dun nga sa 2 years ago na yung video yun about do sa seasonal, kung okay pa daw bang i-accept. So talagang yun nga, nabanggit ko na nga kanina sa inyo, hindi na po worth it na kumuha ng seasonal ngayon dahil pahirapan po ngayon, ang daming kakompetensya na mga hindi na marirenew na naghahanap din dito ng LMIA. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga nangangarap makarating dito sa Canada. I love you all. God bless. Bye bye.